Alam kong unti-unti na akong lalamunin ng aking sakit. Ngunit naway hindi ko malimutan ang mukha ng aking mga mahal. Basa ni Mara sa sulat kamay pa ni Lola Yolanda. Tahimik si Mara matapos basahin ang listahan. Napatingin siya sa matanda. Nakapikit ito. Marahang humihinga. May bakas ng pagod at pangungulila sa mukha. Pero ang mga luha ay pumapatak muli. Mara, kaya mo ba to? Tanong ng matanda, halos pabulong. Tumango si Mara, buong puso. Lola, hindi ko lang kaya. Pangako ko po, tutuparin natin to. Isa-isa, sama-sama. Si Mara, 27 anyos, isang unregistered caregiver, ay kasalukuyan na pahinto sa paglalakad upang makinig sa usapan ng may usapan. Chismis is life. Bulong niya sa sarili. Sa loob ng malawak at marangyang opisina sa mansyon ng mga Murillo sa Pangasinan, umuugong ang sigawan ng dalawang baritonong lalaki, sina Gian at Greg Murillo. Ikaw ang matagal na nagdedesisyon sa pamilyang to. Ngayon nais mo sundin kita. Hindi ako nandito para magkaroon tayo ng magandang relasyon bilang mag-ama. Hindi na tayo babalik sa dati. Nandito ako dahil sa mana ko. Yun lang. Sigaw ni Gian, galit na galit, habang nakaturo sa matandang lalaking kaharap. Anak pa rin kita, Gian. At habang ako pa ang may apelyidong Murillo sa papel na yan, ako may karapatang magdesisyon. Anak lang kita kaya ilugar mo ang pagmamataas mo. Sigaw pabalik ni Greg na halos mabulunan sa pride at galit. Nasa labas lang ng pinto si Mara. Dumikit pa lalo ang tenga upang may maichismis kay Lola Yolanda. Hindi mo na ako madidiktahan, Dad. Akong bahala kung paano ko makukuha ang mana ko at wala ka nang magagawa upang baguhin yun. Ako ay isang Murillo, kaya karapatan kong makuha ang para sa akin. Oras na mangyari yun. Puputulin kong anumang koneksyon sa pamilyan to. Malamig na saan ni Gian. Hindi ba pwedeng sundin mo na lang ako? Kailangan ng lola mong atensyon mo. Pwede bang for once, magpanggap ka naman na may pakialam ka sa kanya at sundin ang mga kahilingan niya bago siya mamatay? Tanong ni Greg kaya naikuyom ni Mara ang kamao. Naawa siya sa alagang matanda. Bakit ganito? Bakit ang mga pamilya pa ni Lola Yolanda ang gumaganito sa kanya? Anak ka niya, di ba? Bakit ibinabato mo sa akin ang tungkulin mo? Malamig na tanong ni Gian kay Greg. Ganito bang mga mayayaman? Kami nga ng kapatid ko pinag-aawayan pang isang pirasong tinapay. Nagsasapakan pa kaming dalawa dahil lang dun. Kayamanan pa kaya? Hindi na ako magugulat kung magpapatayan pa sila. Sino kayang mananalo? Isa pa, bakit mana na agad ang pinag-aawayan nila? Nabubuhay pa naman si Lola Yolanda. Bulong ni Mara. Hindi naman niya dapat ito problema. Pero dahil certified chismosa siya ng taon, ay ito siya. Pumapalakpak ang kanyang tenga sa tuwa. We're done. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Sa adigian, nakarinig si Mara ng yapak. Sa kasamaang palad, nadulas si Mara at sa isang iglap, nabuksan niya ang pinto. Dahil nga halos buong katawan ni Mara ang nakadikit sa pinto, kaya tuluyang bumukas ito at sakto namang pagbukas ay lumabas si Gian. Galit pa rin at wala sa sariling naglalakad. Ay! Sigaw ni Mara sabay na paatras. Ngunit dahil nadulas siya sa makintab na sahig na mansyon, nawalan siya ng balanse. Si Gian dahil sa pagkabigla, ay taranta siyang lumapit pa upang saluhin si Mara. Pero dahil pareho silang hindi handa, nagkasalubong ang mga labi nila. Para bang tumigil ang oras dahil sa lambot ng labi ng isa't isa. Ang mga mata ni Gian ay malamig na nakatitig kay Mara. Parang slow motion ang lahat sa utak nilang pareho. Gian! Tawag ni Greg. Mabilis sa bumitaw si Gian at umayos ng tayo. Si Mara nanginginig pa. Agad na umupo sa sahig at pinilit umakto na parang wala lang. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Greg kay Mara. Sorry po. Nadulas lang po ako kasi may naaninag akong ipis. Ayun o, sumilip ako kung may ipis po sa loob kasi pumasok sa siwang ng pinto. Wala naman pala. Palusot ni Mara habang pinapahid ang kanyang labi na tila tinamaan ng kidlat. Nandito ka para makinig sa usapan namin. Pag-akusa ni Gian sa dalaga, tinignan niya ulit si Mara.
Ha? Hindi po ha. Hindi ko gawain yan oh. Pagtanggi ni Mara habang namumula, hindi siya makatingin sa mga mata ni Gian. Iba ang pintig ng kanyang puso lalo kapag malapit si Gian Murillo. Who are you? Tanong ni Gian, malamig pero curious. Ako po si Mara, caregiver ni Lola Yolanda na maganda. Paliwanag ni Mara habang mabilis ang kabog ng dibdib at napatakip siya ng bibig dahil sa kadaldalan. Ganito siya kapag kinakabahan. Nasaan ang ganda mo? Masungit na tanong nito. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kiliti sa utak niya kapag tinitignan si Mara. Ayaw niyang aminin pero na-curious siya. Samantala, si Greg Murillo ay nakamasid lang. Halos makalimutan ang away nila kanina. Lumingon ito kay Mara, taas kilay. At bakit nasa likod ka ng pinto? Nakikinig ka sa amin? Napalunok si Mara. Naisa niyang tumakbo pero nagsalita pa rin. Gaya po ng sabi ko, may ipis eh. Natahimik silang tatlo. Get out of here! Malamig na utos ni Greg. Opo. Sabay tayo ni Mara at mabilis na lumabas. Ngunit bago pa siya makalayo, lumingon siya ng kaunti at nakita niya nakatitig pa rin sa kanya si Gian. Ngumiti siya ng konti parang may pahiwatig. Si Gian naman, hindi ngumiti pabalik, pero nanatiling nakatitig, para bang gustong tandaan sa mukha niya. Ngumiti si Mara na parang inosenteng batang nahuling may ginagawang masama, at sa sobrang casual, tinaas niya 2 kamay at nag-peace sign. Peace po, carry on, wala po ako narinig. Go on, away well. Sabay hakbang paatras at hinilang pinto pabalik sa pagkakasara habang nagpipigil ng tawa. Grabe, ang lambot ng labi niya. Crush ko talaga siya unang punta pa lamang niya dito noong nakaraang linggo. Ang lambot ng labi. Lord, baka siya si Mr. Right. Ang sarap ng chismis pero yung labi niya, masarap din. Kinikilig na saad ni Mara. Nakilala ko na ang the one. Subalit mukha siyang galit na galit at handang makipagpatayan dahil ang sama na niya. Natigilan lang si Mara nang sumulpot ang 85 years old na si Lola Yolanda, ang alaga niyang may demensya. Malungkot ito nakaupo sa kanyang wheelchair. Uuwi na ako. Gusto ko nang umuwi sa tahanan namin ng asawa kong si Gregorio. Wala nagmamahal sa akin dito. Ang gusto lang nila ay ang kayamanan at kamatayan ko. Bulong ng matanda kaya nawala ang ngiti sa labi ni Mara. Tama, yun lang ang nais ni Greg at Gian Murillo mula kay Lola Yolanda Murillo. Simula ng araw na yun ay tumamlay na ang matanda. Bumalik sila sa baryo ng Santa Isidra. Naatasan siya para magbantay sa matanda. Hawak ni Mara ang tray ng pagkain na sinigang, kanin at isang hiwa ng pakwan sa tabi, habang nakaluhod siya sa harap ni Lola Yolanda, na nakaupo sa electric wheelchair at nakatanaw sa langit. 4 na buwan na yata siya nandito at ni isa sa mag-amang Murillo ay walang dumalaw dito. Teka, paano ko ba sisimulan to? Nakangiting tanong ni Lola Yolanda, halos malaglag ang balikat ni Mara. Napatingala siya sa langit, sabay buntong hininga. Ito na naman, sa 4 na buwan niyang caregiver sa mga Murillo, ay tila mauuna pa siyang idala sa mental institution kaysa makakatulong dito dahil sa hirap alagaan ni Lola Yolanda. Diyos ko, round 100 na tong kwento ni Lola, memorize ko na. Bulong ni Mara. Ganito kasi yan, iha. Noong panahon ng Hapon, saad ni Lola Yolanda. Napakahirap mag-alaga na may ganitong sakit. Nakakaubos ng lakas at luha. Sanay si Mara mag-alaga ng matatanda dahil laki siya sa kanyang grandparents, subalit dinaig pa niya ang 20 matatanda sa pag-aalaga rito. Kanina panahon ng Kastila, kanina pa po nagta-time travel yung kwento niyo. Nakafocus lang naman kung paano po kayo kumerengking at sa dami ng maliligaw niyo. Saad ni Mara, kaya naman tumawa sa kilig ang matanda. Ako ang muse ng baryo ng Santa Isidra. Para sabihin ko sa'yo, ako pinakamagandang babae sa amin dahil hindi mabilang sa mga daliri ko maniligaw ko. Ang nanligaw sa akin
Isa doon sundalong Amerikano. Ay nako, ang bango-bango. Ang pangalan niya ay si Stanley, taga Texas, may alagang kabayo, allergic sa bagoong. Yes la, memorize ko na. Kahit isa-isahin ko pa po ang pangalan ng mga manliligaw niyo bago niyo nakilala ang yumaon yung asawa, ay kaya ko na eh. Saad ni Mara, napangusong matanda. Ay, alam mo pala. O siya, wag na lang ako magkwento. Basag trip ka. At wala pa akong asawa. 20 anyos pa lang ako, ate. Tila nagtatampong wika nito. Yes po. Oh, heto ng airplane. Masayang ani Mara. Pero bago pa man makarating ang kutsara sa bibig ni Lola, bigla siyang kumunot noo. Sino ka nga ulit? Bakit ikaw na naman ang pumupunta ritong abogado para lang nakawin ang mga yaman ko? Tanong nito. Napabuntong hininga si Mara. Totoo ang tinura ng matanda. Dahil nitong mga nakarang araw lang ay nandito na naman ang abogado na nag-iisa nitong anak na lalaki upang papirmahin ng matanda para makuha ang mana nito. Si Mara po. Ako po yung caregiver nyo. Ako po yung pinagsuot nyo ng clown costume kahapon dahil lang naalala nyo yung unang date nyo ng asawa mo. Saad ni Mara. Clown? Ay hindi ako mahilig sa circus. Baka yung kapitbahay natin yung nag-utos sa'yo. Saad ng matanda kaya napairap sa hangin si Mara. Nang muli niyang susubukan ng pagkain ay tinikom na nito ang bibig. Hindi pa ako gutom. Kwento na lang muna. Saad ng matanda. Ay Lord, ito na naman. Mababaliw na saad ni Mara. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol sa pagdating ng isang lalaki. May dala itong malaking maleta, suot ang designer shades at naka-coordinated airport outfit na tila modelo ng luxury travel magazine. Ito si Gian Murillo. Isang masungit na 27 anyos na binatang sa wakas ay dumalaw na sa kanyang lola na kagagaling lang mula sa Miami. Ang kumuha ng first kiss ng chismosang si Mara. Lola, dumating ng Prince Charming ko. Kinikilig na saad ni Mara at tinipon ang buhok sa likod ng kanyang tainga habang nakatitig sa masungit na mukha ni Gian. Namula ang pisngi ni Mara. Crush na niya ito lalo noong naglapat ang kanilang mga labi. Masaya siya na dumalaw ito kay Lola Yolanda. Lola Yolanda, hindi naman masamang kumerengking sa apo niyo, hindi po ba? Bulong ni Mara, subalit na walang ngiti niya na magsalita si Gian. Now, let's talk about my mana. Malamig na saad dito na magtamang paningin nila ni Mara ay agad ditong tinanggal ang shades. Ayaw niya sa maiingay at ang babaeng nasa harapan ay ang tsismosang nakinig sa kanilang pag-aaway tungkol sa mana at aksidente pa niyang nahalikan sa labi. Huwag na nating patigalin pa to. Busy ako. Saad ni Gian, kaya halos malaglag ang panga ni Mara. Hindi pa man lubos na nakaka-recover si Mara mula sa kilig, lalo pang tumas ang tensyon sa biglang pagdating ng binatang tila may sariling mundo. Tilang kiliti sa kanyang puso ay unti-unting nawala. Ang pantasya niya sa loob ng 4 na buwan ay tuluyan naglaho dahil sa pagkadismaya sa dahilan nito kung bakit narito sa Santa Isidra. Here, take my things. Hindi naman ako magtatagal dito. Ulit ni Gian habang nililingon-lingon ang paligid na para bang hindi namamangha sa katandaan na mga gamit sa loob ng asyenda. Nais ko lang makuha ang mana ko at aalis na ako. Tumayo si Mara. Iniwan ng tray ng pagkain sa tabi at tinapunan ng matalim na tingin si Gian. Mas lalo siya nainis dahil walang silbi ang mga kamag-anak ni Lola Yolanda. Tapera lamang ang habol sa matanda at hindi ang makasama ito sa mga huling hininga nito. Sorry Mr. Murillo, hindi mo po ako utusan ha. Caregiver po ako ng lola nyo. Hindi ko trabahong buhati ng mga Louis Vuitton luggage nyo. Napalingon si Gian. Hindi sanay na may tumutol sa kanya. Excuse me. Excused. Malamig na tugon ni Mara. Saka muling nilapitan si Lola Yolanda para subukang pakainin ito. Pero halatang nawala na rin ng ganang matanda. Hindi sa pagkain, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lola Yolanda, subo na po tayo. Ayun po yung paborito niyong sinigang oh. Huwag niyong pansinin ng mga walang manners na yan. Bigla-biglang papasok at manguutos. Akala niya siguro mautusan niya lahat ng tao rito.
Masarap lang ang labi niya pero masamang ugali niya. Sayang naman. Ani Mara at ewan niya. Hindi magandang pakiramdam niya kay Gian. What? You're crazy. Hindi makapaniwala sa ni Gian. Aaminin niyang hindi niya nakalimutan ang paglapat ng mga labi nila ng tsismosang caregiver na to. Subalit ang marinig mula sa bibig nito na masarap ang kanyang labi, ang nagpawala sa kanyang kalamnan. Ngunit hindi umimik si Lola Yolanda. Hindi rin siya kumilos. Nakatitig lang ito kay Gian. Pilit inaaninag ang mukha ng binata. Maya-maya ay dahan-dahan itong tumayo. Isinandal niya ang 2 kamay sa armrest ng kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tila binubuno ang bawat galaw. Napansin ni Mara ang pag-angat ng katawan ng matanda, kaya mabilis niya ito nilapitan. La, dahan-dahan lang po. Hindi na tuloy ni Maran sasabihin na magsalita si Lola Yolanda. Gregorio. Mahinang tinig ni Lola, halos pabulong. Gregorio, mahal. Ikaw nga iyan, mahal ko. Napalingon si Gian na bigla sa narinig. Hindi siya kumibo, hindi rin siya agad nakakilos. Kitang-kita niya kung paano ang matandang halos hindi makalakad ay pilit na lumapit sa kanya. Gregorio, bumalik ka para sa akin. Basa ng luha ang mga mata ni Lola. Nanginginig ang boses. Bawat hakbang ay parang hinuhugot mula sa huling hibla ng kanyang lakas. Akala ko kinuha ka na ng gyera. Akala ko iniwan mo na ako. Pinalikan mo ako. Ayoko rito. Tinuturing akong pabigat dito. Ay, uwi naman sa pabigat, Lola Yolanda. Napaka-fake news naman. Malalaki ang matang saad ni Mara. Lola. Naisa ng salubungan ni Gian na matanda pero tila natigilan siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa totoo lang ay simula na maghiwalay ang mga magulang niya at nasa kanyang ina ang custody niya noong 5 taong gulang siya. Ay nawala na sila ng koneksyon ng mga grandparents. Gregorio, ito na ang mga papeles. Pipirmahan ko na. Ibigay mo na sa mga taong gustong nakawin ng kayamanan natin. Hayaan na natin sila. Basta huwag ka na ulit mawawala. Pabulong ng matanda. Habang inilalabas mula sa bulsa ng kanyang duster ang isang lukot na papel. Isang lumang larawan nila ng kanyang asawa noong araw ng kasal nila. Lola, hindi po siya si Sir Gregorio. Apo niyo po yan. Saad ni Mara. Nakikita na kasi niya ang litrato nito na nagkalat sa loob ng malawak na asyenda. Hindi. Siya si Gregorio. Huwag ka na magsalita dyan. Siya ang lalaki na ngako sa akin na hindi ako iiwan. Kung ano-ano sinasabi mo. Sino ka ba? Sambit ni Lola Yolanda habang hinahaplos sa mukha ni Gian. Kahit kailan, hindi mo ko iniwan. Can you please sign the documents po? Malamig na tanong ni Gian kaya halos malaglag ang panga ni Mara. Pwede ba? Yakapin mo na lang muna si Lola. Hindi pa na lumalabas dyan sa bibig mong buwisit ka. Ngayon ka na nga nagpakita, mana pa talagang pinunta mo. Manang-mana ka sa daddy mo. Sambit ni Mara dahil sa inis kaya nagulat si Gian at dahan-dahan na niyakap si Lola Yolanda na humihikbing hinahaplos ang likod ng apo. Wag mong banggitin na nagmana ako sa hayop na yon. Wala kang alam. Malamig na saad ni Gian. Pagkatapos ng ilang minutong yakapan at pag-aalo ni Gian kay Lola Yolanda, inakay na muli ni Marang matanda pabalik sa wheelchair nito. Tinakpan niya ng shawl ang balikat nito at inabot ang tray ng pagkain na halos lumamig na. Sa gilid, panay ang tingin ni Gian kay Mara, halatang may balak. Nang makatsyempo, habang tulog na si Lola sa pagkakaupo, palihim siyang lumapit. Pwede ba kita makausap? Sandali lang. Mahina ngunit seryosong wika ni Gian. Tumas ang kilay ni Mara. Pwede ba kitang isnabin? Sandali lang din. Pero sa huli, sumama siya. Dinala siya ni Gian sa isang sulok ng lumang veranda, malapit sa halaman ng may mga bonsai. Okay, straight to the point. Bungad ni Gian. Gusto kong makuha ang mana. Ngayon, lahat ng papeles ay ready na. Pero kailangan ko ng pirma ni Lola bago pa ako unahan ni Dad. Kaya, kailangan ko ng tulong mo.
Napailing si Mara, sabay tawa. Hindi ito masayang tawa. Ito yung uri ng tawa na mas malapit sa pagkadismaya. Alam mo, akala ko kanina may puso ka. Crush pa naman kita. Akala ko kahit papano. Naramdaman mo yung yakap ng lola mo at hindi kayo magkatulad ng ama mo na pupunta lang dito para kunin ang mana rin niya. Pero ito na naman tayo. Mana agad. Ni hindi pa nga nag-iinit ang puwet mo sa tagal dito, pero yun agad ang sinasabi mo. Malakas ang loob na saad ni Mara. Suminghap si Gian. Look, sismosang makapalamukan sabing may gusto sa akin. Hindi mo alam ang sitwasyon ko at isa pa. Pamilya ko pa rin na nagpapasahod sa'yo, kaya ka nga so, ako pa ngayon ang walang alam. Putol ni Mara. Alam mo ba na halos araw-araw umiiyak ang lola mo dahil akala niya wala na siyang halaga sa pamilya niyo? Na tinitignan yung mga lumang litrato sa sala at sinasabing iniwan na siya ng lahat? Na bawat gabi tinatawag niyang pangalan ng asawa niya habang hawak yung kumot? Hindi nakaimik si Gian. Alam mo ba nung minsang nilagnat siya, ni isang tawag mula sa mga Murillo wala? Ako lang at mga katulong dito na sinasabi mong binabayaran niyo ang nagmamalasakit sa matanda. Ang pahirap ang mapainom siya ng gamot. Nagbabantay buong gabi. Pinapalitan ng diaper at pinapainom ng tubig kada 2 oras. Napakadaldal ng babaeng nasa harapan. At kahit na sumasakit ang tainga ni Gian, ay pinakinggan pa rin niya ito. Nagkibit balikat si Gian. Babayaran kita. Name your price. Trip mo ba 1 million? 2? Pagkaano bang katahimikan mo? Muling natawa si Mara. Pero ngayon, may halo na itong galit. Hindi lahat na babayaran, Mr. Nakashade, kahit na wala namang araw. Tumalikod siya pero saglit pang huminto. At kung akala mong mahuhulog sa bitag ng panunuhol ang isang taong gabi-gabing pinagpapawisan para lang iparamdam ang pagmamahal kay Lola Yolanda, maling-mali ka ng tinapakan. Bumalik si Mara sa tabi ni Lola. Inabot ang kamay na matanda at kinumutan nitong muli. Napansin niyang gising pala ito, tahimik lang. Lola, okay lang po kayo? Tanong ni Mara. Oo, iya. Narinig ko kayo. Huwag mong hayaan na manalo ang mga ganid. Ang asawa ko, nagbago na siya. Malungkot na wika ng matanda. Napahawak si Mara sa kamay na matanda. Mariing pinisil ito. Hindi ko po kayo pababayaan. Nangako po ako na mamatay ang lola ko na aalagaan ko na isa sa puso kong pagbibigay ng pagmamahal sa inyo. Ang mga hiling ko lang naman ay may baunin akong alaala bago ako mamatay, Mara. Yun lang ang sinabi ko kay Greg. Bulong na matanda. Natigilan si Mara. Minsan lang matawag ni Lola Yolanda ang pangalan niya. May 10 lang naman akong kahilingan. Mahirap ba talaga yun matupad? Bulong ng matanda at dahan-dahan na inabot sa kanyang maliit na papel at hawak na niya yon. May mga kupi, mantsa ng luha at sulat kamay na medyo kumupas na sa tagal. Inabot ito ni Mara, marahang binuklat at binasa sa isip, habang hawak pa rin ang kamay na matanda. Mga kahilingan ko, bago ko sundan si Gregorio. Mahina, ngunit malinaw ang tinig ni Lola. Sa lumang papel, maayos ang pagkakasulat, gamit ang lapis. Ang 10 alaala, bago ako mamaalam. Bulong pa nito. Una, maghalo kami ng paborito kong sinigang sa ilalim ng punong mangga kasamang anak o kahit ang apo ko, kahit 1 beses lang. Pangalawa, makapanood kami ng lumang pelikulang paborito namin ni Gregorio. Yung kay Susan Roses habang nakahiga sa banig, may kasamang popcorn. Natawa si Mara. Naramdaman ni Mara ang paghawak ni Lola Yolanda sa nanginginig niyang kamay. Pasensya na kayo sa matandang maraming kahilingan. Ikatlo, makapagdasal muli sa lumang kapilya, kasama si Mara at kung pwede, kahit isa sa mga anak o apo ko. Ika-4 ay makatanggap ng liham, kahit maikli mula sa bawat miyembro ng pamilya ko. Gusto ko malaman kung ano ako sa kanila. Ika-5, makapaglakad sa hardin sa umaga, habang hawak kamay ang isang mahal sa buhay. Hindi caregiver,
kundi pamilya. Ika-6 may mabasa muli na malakas ang lumang love letter ni Gregorio sa akin. Ika-7, makapag-picture kasama lahat ng tao sa asyenda, katulong man o apo ko. Ika-8, ay maisayaw ng aking apo. Ika-9, ay makapagpatawad sa mga taong nasaktan ko noon, lalo na si Sarah at Gian. Sa apo kong tiyak na akala niya itinalikuran namin. At panghuli, ay mahalin ng aking apo kahit kunwari lang. Kahit sandali lang. Alam kong unti-unti na akong lalamunin ng aking sakit. Ngunit naway hindi ko malimutan ang mukha ng aking mga mahal. Basa ni Mara sa sulat kamay pa ni Lola Yolanda. Tahimik si Mara matapos basahin ang listahan. Napatingin siya sa matanda. Nakapikit ito. Marang humihinga. May bakas ng pagod at pangungulila sa mukha. Pero ang mga luha ay pumapatak muli. Mara, kaya mo ba to? Tanong ng matanda, halos pabulong. Tumango si Mara, buong puso. Lola, hindi ko lang kaya. Pangako ko po, tutuparin natin to. Isa-isa, sama-sama. Salamat. Sino ka nga ulit? Nakangiting saad ang matanda, kaya natawa si Mara ng tila nalilito ang matanda. Sa hindi kalayuan, nakatayo pa rin si Gian, hawak ang cellphone pero hindi makatawag. Para siyang napako sa lugar. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may humarap sa kanya na hindi natakot sa yaman o apelyido niya. Simula nang dumating si Gian at napuno ng tensyon ng buong asyenda. Talagang buhay prinsipe ito sa nakalipas sa 3 araw. Alam ni Mara na nag-iisip ito kung paano mapapapirma si Lola Yolanda. Ano ba yan, Mara? Sinasadya mo ba akong buhusan ng sabaw? Sigaw ni Gian. Uy, sorry ha. Parang harang ka kasi. Sarkastikong tugon ni Mara habang nagsasali ng sabaw kay Lola Yolanda na tumatawa sa tabi. Ay, Diyos ko. Huwag kang magpa-apekto dyan sa batang iyan, Mara. Kanina pa ako pinipilit pirmahan ng mga papel. Akala siguro niya matanda na ako. Mahina na rin ang utak ko. Hindi no, 20 anyos pa lang ako. Batang-bata. Nakakalimot lang ako, hindi ako tanga. Tawa ni Lola habang abalang sinusubuan ng adobo. Lola, with all due respect. Ani Gian, pero agad siyang pinutol ni Mara. Stop! Wala kang respeto mula pa nang dumating ka rito. Wala kang ibang ginawa kundi magsungit sa mga tao rito. Kaya huwag ka na mag-with all due respect sa akin. Masisira lang Ingles mo. Palabang banat ni Mara. Bakit mo inaaway ang asawa ko? Ha? Sino ka ba? Sigaw ng matanda habang naka-fist pump pa. Tila hindi nito alam ang kakampihan dahil sa sakit. Lola, kumain po kayo. Huwag kayong makihype. Hindi ko type tong sinasabi mong asawa mo. Nagbago ng isip ko. I know my worth. Napaka-arte at matapobre nito. Gwapo lang pero napakasungit. Saway ni Mara habang hinahabol ang matanda na ngayon ay umikot pa sa mesa gamit ang wheelchair. Ayoko nga. Mamaya lagyan nyo ng lason yan para tuluyan ako mamatay at manakaw nyo sa akin ang kayamanan namin ni Gregorio. Seryosong saad ni Lola Yolanda. Natigilan naman doon si Gian lalo nang sinubukan tumayo ng matanda. Lola, delikado! Yan na naman, Lord! Sigaw ni Mara habang hinahabol ang matanda. Simula noon ay hindi na hinahayaan ni Mara na mabigyan ng pagkakataon si Gian na lumapit sa matanda dahil natatakot siyang kay gawin itong masama para lang sa mana. Minsan ang hinahanda niya ng pagkain nito ay pumasok si Gian sa kusina. Nakakatawang 2 linggo na ang mahal na prinsipe dito. Sabi mo nga sa akin, Mara, magkano bayad ni Dad sa'yo? Tanong ni Gian, kaya madiin na napapikit si Mara. Kung tutuusin at ayaw niyang kausapin ng dalaga, hindi lang ito tsismosang maingay, kundi tsismosang makapalang mukha. Lantaran ito kung sabihin crush siya, pero sinusungitan din naman siya. OMG! May nagsasalitang multo! Asar ni Mara. Napairap na lamang sa hangin si Gian. Wala kang alam ni isa sa buhay ng mga Murillo. Na maghiwalay si Mama at Dad. Wala silang ibang ginawa kundi ang pahirapan ng mami ko, kaya hindi mo ako masisisi kung bakit matigas ako pagdating sa kanila. Malamig na sa adigiyan. Natigilan sa paghalo si Mara.
Wala siyang ibang alam sa kadramahan ng mga Murillo. Anong kasalanan ng matanda na nandito ka at walang ibang mukhang bibig kundi ang mana mo, ha? Kung may issue ka sa daddy mo, bakit dinadami mo si Lola Yolanda? Malamig na tanong ni Mara. Bakit hindi? Nibisitahin ako sa mami ko, hindi nila nagawa. Imbis na kampihan sa kaso mami ko dahil sa abusive kong ama, anong ginawa nila mag-asawa? Ginamit nilang koneksyon nila para mabayaran ng korte at manalo sa kaso ng ama ko. Dahil mahirap ang mom ko? Tanong ni Gian. Hindi alam ni Mara kung maniniwala siya kay Gian, pero wala rin naman siya sa posisyon para husgahan itong nagsisinungaling sa kanya ngayon. Sir Gian, may sakit ang lola, she deserves it. Anito, kaya halos lumuwa ang mata ni Mara. Naramdaman niyang tila nag-ugat na ang galit ni Gian sa mga Murillo. Kaya, ano naman kung kunin ko ang dapat naman ay pag-aari ko? Tanggapin ko man o hindi ka, dugo ko pa rin ang lalaki yun, kaya bago niya makuha ang lahat, ais kong kunin ang kung anong para sa akin. Matapang na saad ni Gian. Wala nang pagbibiro sa tinig dito, kaya naman hindi maiwasan ni Mara na kaawaan si Lola Yolanda. Pero lola mo siya. Mariing saad ni Mara at iniiwasan na maluha. Wala siyang maalala. Okay lang ba sa yung bapaunin niya sa kamatayan ang bigat ng pagtalikod niya sa kanya? Ganun ba ang nais mo, Sir Gian? Bakit hindi? Una nila kaming tinalikuran ni Mama. Bakit hindi ko gagawin sa kanilang ginawa nila sa amin? Masungit na tanong nito. Madiin na napapikit si Mara. Tila ito ng misyon niya para kay Lola Yolanda. Papayag ako sa gusto mo. Mahinang saad ni Mara kaya natigilan si Gian na hindi kalaunan ay napangiti. Sinasabi ko na nga ba hindi ka makakahindi sa pera. Name your price. 5 million ba? Basta makuha ko mana ko, sismosang maingay. Sabihin mo. Hindi na tuloy ni Gian ang nais niyang sabihin na maunahan siya ni Mara. Papayag ako pero sa isang kondisyon. Magiging huwarang apo ka muna sa kanya. Pagtatrabahuhan mo ang pirma ni Lola Yolanda sa mana na sinasabi mo. Tutulungan kitang makumbinsi siya subalit. Nais ko ng kapalit. Hindi pera mo, kundi ang pagmamahal mo doon sa matanda. Malakas ang loob na sabi ni Mara at inabot kay Gian ang 10 kahilingan ni Lola Yolanda. Ayoko nga! Sigaw ni Gian kaya nagkibit balikat si Mara. Okay lang. Kung kaya mo mag-isa na, mapapayag si Lola Yolanda bago ka maunahan ng ama mo. Di good luck sa'yo. Basta basahin mo yan. Wika pa ni Mara, kaya nakita niyang nagpasabunot ng buhok niya si Gian. Halatang problemado dahil magtatagal pa siya sa baryo na to. Sa sumunod na araw, natagpuan ni Gian si Mara sa likod ng asyenda. Abalang-abala sa pag-aayos ng mga paso sa hardin. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng dalaga. Nakasuot ito ng simpleng puting duster. May bahid ng lupa ang laylayan, pero hindi nawala ang sigla nito habang nagdidilig ng halaman. Mara, the chismosa. Mahinang tawag ni Gian. Hindi ito lumingon agad. Nagpatuloy sa ginagawa, sa kadahan-dahan tumingin sa binata. Hindi kaya ni Gian na pakiusapan na mag-isa ang lola niya. Napakatigas nito at paiba-iba ng sinasabi. Aminin man ni Gian o hindi, ay kailangan niya ang tulong ng madaldal na caregiver na to na akala mo'y boss niya kung ismeran siya. Kahit nabasang wishlist ni Lola Yolanda, ay hindi pa rin mabura ang tampong nararamdaman ni Gian. 5 taon lamang siya ng talikuran ng mga ito. Anong kailangan mo ngayon? Masungit na nakashade kahit walang araw. Gusto mo lagyan ko ng gamot ang inumin ni Lola para mapirmahan ng mga papeles? Akala ko ba kaya mo? Ilang araw ka na rito Para ka lang palambuti sa asyenda na walang ibang ginawa kundi ang magpalaki ng bayag. Sarkastikong wika niya. Napakabastos talaga ng bibig mo. Alam mo, manahimik ka na lang kung wala kang matinong sasabihin. Masungit na saway ni Gian kay Mara. Mas bastos ang bibig mo. Balik na sabi ni Mara rito. Umiling si Gian. Nakikipagkasundo ako sa'yo. Huwag ka nga magpanggap. Malamig na tugon ni Mara. Pero bago siya makatalikod, humabol si Gian. Makikipagkasundo na nga ako. Saan nito? Napahinto si Mara, saka lumingon muli. Ano raw? Makikipagkasundo ako. Ulit ni Gian. Sige, gusto mong gampanan ko pagiging huwarang apo.
Gusto mong iparamdam ko sa kanya na mahal ko siya, na hindi namin siya iniwan. Fine, gagawin ko. Pero sa huli, makukuha kong pirma niya. Ipangako mo sa akin na makukuha kong para sa akin. Tahimik si Mara. Inilapag ang hawak na hose at dahan-dahan lumapit. May kondisyon. Seryoso niyan sabi. Sa susunod na mga linggo, gusto kong gampanan mo ang tungkulin ng isang apo. Hindi yung pakitang tao ka lang. Hindi yung magpepeking bait ka. Gusto kong makabuo si Lola ng bagong alaala kasama ka. Kung sa huli, makita kong handa na siya. Hindi dahil sa pandaraya, kundi dahil nakita niyan totoo kang nagmamahal. Ako mismo magbibigay ng pirma niya sa'yo. Basta matutupad ang 10 kahilingan na yon. Nagtagpo ang mga mata nila. Pareho silang tahimik. Pero parehong alam kung anong bigat ng kasunduan ang kanilang papasukin. Deal? Tanong ni Mara. Iniaabot ang kamay. Saglit na tumingin si Gian sa palad dito. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagmatigas. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mara. Deal. Gian whispered. Nagsimula ngang kasunduan ng madaldal na caregiver at ng mapagpanggap na apo. Good morning everyone! Masiglang bati ni Mara. Napahawak si Gian sa noon niya habang nasa hapagkainan. Habang tumatagal, naiinis na siya sa matinis na boses ng dalaga. Good morning, Gregorio! Nakangiting sabi ni Lola Yolanda at kinikilig pa habang tinutulak ni Mara ang wheelchair nito. Lah, karingking o! Biro ni Mara sa matanda pero nakangiti siya. Good morning, Lola. Bati ni Gian at kumiti sa matanda. Napairap na lamang si Mara pero natutuwa siya dahil kahit napapano ay magkakaroon ng magandang alaala ang maglola. Habang nasa pagkainan ay nakangiti si Mara na kinaiinis ni Gian. Huwag kang ngumiti at isa pa. Tigilan mo ang pagkanta palagi lalo sa hallway sa madaling araw, Mara. Napakapangit ang boses mo. Puna ni Gian dahil ilang beses na niyang naririnig ang pangit na boses ni Mara. Bakit ba ako nalang lagi napapansin mo, Gian? Eh di tanggalin mo yung tainga mo. Pahalata ka naman masyado na crush mo ko. Sabat ni Mara, kaya bumuntong hininga si Gian. Yaka, sino nagsabing may gusto ako sa'yo? Tanong ni Gian. Namula naman sa kahihiyan si Mara. Hindi niya lamang kasi nakontrol ang kanyang bibig. Eh bakit mo ba inaaway ang asawa ko, ha? Sabat ni Lola Yolanda, kaya naman napabuntong hininga si Mara. Lola Yolanda, ako lang kakampi mo dito, oh. Ako pa pong inaaway niyo. Nasasaktang saad ni Mara. Siya nga po pala. Maiba po tayo, Lola Yolanda. Itong si Gian, nais ka raw pong samahan sa pagluluto ng sinigang. Saad ni Mara. Talaga, Gregorio? Tanong ni Lola Yolanda. Simula noon, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin sa asyenda. Kinabukasan, nagulat si Mara na makita si Gian na nasa kusina, naka-apron at pilit na hinahalon sinigang. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ano pa, bulag ka ba? Sinusubukan kong sundan yung recipe sa notebook ni Lola. Sabi mo, magluluto kami, di ba? Matipid ang ngiti ng binata. Ang hiling niya, 2 kayo magluluto ng sinigang. Nakatas ang kilay na saad ni Mara, kaya naman napairap sa hangin si Gian. Sakto naman pumasok si Lola Yolanda sa kusina gamit ang electric wheelchair nito. Gregorio, minatamis bang niluluto mo amoy na amoy? Tanong ng matanda. Napalunok si Gian. Yes, Lola. I mean no, sinigang po. Natawa si Mara. Hindi niya inasahan na ganito kabilis ang pagyakap ng matanda sa papel na ginagampanan ni Gian. Pero higit sa lahat, hindi rin niya inaasahan na magpapakumbaba ito. Ginawa nila ang una sa kahilingan ni Lola. Napakunatan noon ni Gian nang mapansin ni Mara na nawawala. Nasa likod sila ng asyenda kung saan maraming puno ng mangga. Nasaan ang daldalerang yun? Tanong ni Gian. Mahimbing na kasing natutulog si Lola Yolanda sa inilatag nilang comforter. Nagluto sila ng sinigang at napansin nilang unti-unting nagiging masigla ang matanda, kahit sa mata nito ay siya si Gregorio. Natigilan lang si Gian nang may nalaglag na mangga sa kanyang ulo kaya siya nag-angat ang tingin.
Doon nakita niya si Mara na parang unggoy na kumakain ng mangga. Umasim ang mukha ni Gian. Chismosa, madaldal. Tapos ngayon, unggoy naman. You're crazy, Mara the Matching. Nakatitig si Gian kay Mara na maraming kinukuhang mangga. Tumili ito ng may matapakang marupok na sanga. Dumasdos siya kaya nataranta si Gian. Hindi nagtagal ay tuluyang nahulog si Mara kaya walang nagawa si Gian kundi ang saluhin nito. Dahil nga nawalan sila ng balanse sa pagkabigla, ay para silang gulong na nahulog at gumulong pa ibaba sa maliit na burola. Wisit ka talaga, Mara. Kung ano-ano kasing ginagawa mo. Sigaw ni Gian at sinubukan hablutin ng kamay ni Mara upang hindi ito mapuruhan kung dadausdos pa ibaba. Ngunit sa bilis ng pangyayari, hindi niya naalintanang isa pang ugat ng puno na nasa ilalim ng kanilang daraanan. Nasabit ang paa niya rito, kaya't muli silang napadapa at gumulong. Sa huling iglap ng pag-ikot nila sa damuhan, tumigil sila. Si Gian ang nasa ilalim, habang si Mara nakapatong sa kanya. Kapwa sila hingal, walang gustong kumilos, parang bumagal ang oras. Biglang nagtama ang kanilang mga mata. Ungol ni Gian. Ang bigat mo! Excuse me, hindi ako. Hindi na natapos ni Mara ang sasabihin niya. Napansin niyang ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Hindi na nakaiwas pa. Nakakaakit talaga ang labi mo, bulong ni Mara. Sa isang iglap, hindi sinasadya, naghalikan sila. Parang may humigop sa paligid nilang hangin. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng mga ibon at ang mabilis silang paghinga ang maririnig. Hindi iyon halik na planado o matamis. Magaspang, magulo at puno ng pagkagulat. Pero totoo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, parehong natigilan. Nakadilat si Mara, parang hindi makapaniwala sa nangyari. Si Gian, tahimik lang, pero pulang-pula ang mukha. Anong ginawa mo? Halos pabulong na tanong ni Mara, sabay tulak kay Gian at mabilis sa tumayo. Ano? Ako? Ikaw yung nagsabi na nakakaakit ang labi ko. Sabay bangon ni Gian, hawak ang likod niya. Ikaw yung nahulog, ako yung sumalo, at ngayon ako pa yung may kasalanan. Napatingin si Mara sa kanya, iritadong iritado. Tapos hahalikan mo ko? Excuse me, akala mo bang ginusto ko yun? Ikaw nang halik. Pareho silang napatigil, parehong hingal, parehong magulong isipan. Nagkatinginan sila muli at sa kabila ng inis, parehong may bahagyang ngiti sa gilid ng kanilang mga labi. Sa di kalayuan, nakasilip si Lola Yolanda mula sa tuktok. Nakangiti ito. Sa wakas, may bagong alaala siyang mabubuo. Hindi lamang bilang lola, kundi bilang saksi sa isang pagmamahalang nagsisimula sa inis, tampo, at isang hindi inaasahang halik. Araw-araw, sinasamahan ni Gian si Lola sa almusal, sa pagkukwento ng mga nakaraan. Unti-unti nilang nabubuo ang nasa wishlist na matanda. Lumipas sa mga buwan na sila-sila lang ang nagsasama at nagbabangayan. Niyaya niya ito minsang maglakad-lakad sa paligid ng asyenda habang bitbit ang payong. Pinapakinggan ang mga alaala ng isang matandang pusong binuo ng pag-ibig at unti-unting winasak ng pagkalimot. Alam mo, Gregorio, kwento ng matanda isang hapon. Nagkaroon ako ng isang pangarap noon na sana sa huling yugto ng buhay ko, kasama ko pa rin yung mga taong minahal ko. Hindi ko man naaalala lahat ng pangalan, pero naaalala ko ang pagmamahal na meron ako sa kanila. Lumipas pa ang mga araw. Tila ba naging bahagi na si Gia ng asyenda. Hindi na siya lalaki naka-shades na puno ng galit. Paminsan-minsan, naririnig na siyang tumatawa. Kumakain kasama mga kasambahay. Lumuluhod sa tabi ni Lola habang nagdarasal ito sa gabi. Hanggang isang araw, habang pinapainom siya ng gamot ang matanda, tumingin si Lola sa kanya na matagal. Gregorio. Mahina nitong tawag. Napatingin si Gia. Tila sanay na sa ganitong tawag. Hindi kita asawa, alam ko yon.
Pero kung ikaw ang magiging apo ko, papayag na ako. Mahina pero buo ang tinig ng matanda. Napahawak si Gian sa kamay ni Lola. Salamat, Lola. Pero, apo mo po talaga ako. Natatawan sa adik Gian habang nililinisan ito matapos painumin ng gamot. Isang hapon ng Setyembre, nagbabadya ng may kalakasang ulan sa kalangitan. Kumukulog, kumikislap ang langit. Ngunit sa asyenda, tila may sariling takbo ng oras. Nasa silong ng malaking punong mangga si Mara, Gian at Lola Yolanda. Hawak ni Mara ang malaking payong habang pinagmamasdan ng matanda na ngayon ay tila sabik na sabik sa pag-ambon. Gusto kong sumayaw sa ulan. Biglang sabi ni Lola Yolanda. May ngiting abot hanggang tainga. Teka lang Lola, baka po magkasakit kayo at sipunin. Pangamban tugon ni Mara habang sinisilip ang madilim na kalangitan. Ngunit tumayo na si Gian. Tinanggal ang jacket at nilatag ito sa balikat ni Lola Yolanda. Payag ako. Ako ang partner mo. Tara. Nanlaki ang mata ni Mara. Gian, baka mapano si Lola? Ngunit tila hindi niya narinig si Gian at Lola. Magkahawak kamay na silang sumampa sa gitna ng bakuran. Habang unti-unting bumubuhos ang ulan, hinawakan ni Gian ang matanda. Marahang inikot ito na parang isang dalagang deputante. Isang sayaw sa ulan, sa alaalang pabaon kay Lola Yolanda. Umiikot-ikot si Gian at Lola Yolanda. Hindi alintana ang mga patak ng ulan. Hindi alintana ang sakit o ang lungkot. Tila naging bata muli ang matanda sa mga hakbang ni Gian. Napapalakpak siya, napapatawa. At si Mara, hindi maiwasang mapangiti. Doon niya nakita ang bagong anyo ni Gian. Hindi na ito mapagmataas, galit, at manhid at pagmana. Isa na itong apo, isang anak, isang lalaking marunong magmahal. Si Mara naman, masakit na ang likod ko. Nais ko kayong panooring dalawa. Saad ni Lola Yolanda at nagpaakay kay Gian na maupong muli sa kanyang wheelchair. Nakangiti si Lola Yolanda habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Tinatampisaw ang paa sa putikang damo. Sa harap niya, nagsimula na ring sumayaw sina Gian at Mara. Tila nahatak ng musika na tanging puso lang nila ang nakakarinig. Ang mga apo ko, bulong ni Lola Yolanda at tumingin sa kalangitan. Gregorio, nakikita mo ba ang bagong henerasyon? Nakikita mo ba kung gaano ako kasaya ngayon? Tahimik ang paligid. Ang tunog ng ulan ang nagsisilbing ritmo. Sa bawat patak nito sa dahon, sa lupa, sa kanilang katawan, parang paalala ng mga laala na nakaraan at paanyaya sa bagong simula. Hindi agad nagtagpo ang mga mata ni Gian at Mara. May hiya, may alinlangan at alam nilang malakas ang pintig ng kanilang puso. Sino mag-aakalang ang dating aso't pusa sa asyenda natin ay pwede palang makabuo ng isang pag-ibig? Tanong ni Lola Yolanda at napapikit. Ngunit sa bawat hakbang nila sa basang damuhan, unti-unting nawawala ang pader ng tampo at pagtatanggi. Humawak si Gian sa baywang ni Mara at si Mara sa balikat ni Gian. Tahimik, mabagal, sapat para marinig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Hindi ko alam kung bakit. Mahinang bulong ni Mara habang nakatingin sa dibdib ni Gian. Ayaw tumingin sa mga mata nito. Pero, parang ayoko nang matapos ang sayaw na to. Humigpit ang hawak ni Gian. Mara. Napatingin na si Mara sa kanya. Mabigat ang titig nila sa isa't isa. Puno ng tanong, pero mas puno ng damdaming matagal nang itinatanggi. At sa muling iglap ng katahimikan, na tila isang puntong hininga ng langit, ay nagtagpo muli ang kanilang mga labi. Hindi na ito isang halik ng pagkagulat. Hindi rin ito halik na dala ng inis. Ito ay halik ng pagtanggap na unti-unti na silang nahuhulog sa isa't isa. Sa gilid, napapalakpak si Lola Yolanda. Bahagyan lumuluha habang pinapahid ang kanyang pisngi. Ay Gregorio, kung nandito ka lang, matutuwa ka.
May pag-ibig pa rin pala sa asyenda natin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, parehong hingal sina Gian at Mara. Kailangan pa pala ng ulan. Biro ni Gian habang pinupunasan ang pisngi ni Mara gamit ang palad. Para? Tanong ni Mara, nanunukso. Para matauhan ako. Anya. Na hindi ko na pala kailangan magkunwari. Na ano? Nahihiyang tanong ni Mara. Na hindi kita gusto. Wika ni Gian at hinawakan ang labi ni Mara. Na kahit na sa kadaldalan ng bibig mo to, hanap-hanapin ko pala ang lasa nito. Napangiti si Mara. Marahang isinandalang noo sa noo ni Gian. Ako rin. Mula sa malayo, subigaw si Lola Yolanda. Oh, mga apo ko! Huwag kayo magpakabasalan diyan! Gutom na ako! Sabay silang natawa. Sabay na tumakbo pabalik sa silungan, bitbit ang bigat ng ulan at gaan ng bagong simula. Ngunit kinabukasan, nagbagong ihip ng hangin, literal. Nagising si Mara na madaling araw dahil sa malakas na ubo mula sa kabilang silid. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto ni Gian. Nakasalampak ito sa sahig, pawis na pawis, nanginginig, may lagnat. Gian! Tawag niya, halos mapayak sa itsura nito. Nilapitan niya ito, agad na tinulungan sa pagtayo. Teka, huwag mo kong hawakan, baka mahawa ka. Bulong ni Gian sa gitna ng kanyang pag-ubo. Wala akong pakialam. Ilang linggo na akong humahawa kay Lola, tapos matatakot pa ako sa sipon mo. Inis niyang sagot habang inilalapit ito sa kama. Buong magdamag, hindi iniwan ni Mara si Gian. Pinunasan niya noon ito, pinainom ng gamot, inalalayan sa pag-ihi. Binalot sa kumot, tila siya na ang caregiver nito. Kinabukasan, bahagyang bumuti ang lagay ni Gian. Mahina pa rin ang katawan nito, pero malinaw na ang paningin at unti-unti nang nakakakilos. Mara. Tawag nito habang pinupunasan siya ng pimpo sa leeg. Lumingon si Mara, na ngayon nakaupo sa gilid ng kama. Anong kailangan mo? Tanong niya. Salamat. Mahinang tugon ng binata. Napatingin si Mara, tahimik. Ngunit masuyo mga mata. Tuloy-tuloy ka lang sa pagiging matigas, sa pagiging mayabang. Pero kapag nagkakasakit ka, para kang batang iniwan sa ulan. Biro niya pero may halong pag-alala. Ngumiti si Gian. Kaya mo ba akong alagaan habang buhay? Natawa si Mara. Ambisyoso ka. Alagaan lang habang buhay agad. Kasi, sa dami ng napagdaanan natin, sa dami ng sigawan, asaran, tadyakan, sinigang, mangga, ulan, may isang bagay lang ako naisip. Ano yun? Tanong ni Mara, nakakunot ang noo. Na kahit madaldal ka, makulit, sarkastiko at sismosa, gusto kita. Bulong ni Gian habang nakatitig sa kisame. Pareha silang natahimik ni Gian, walang sumagot. Hanggang sa biglang napalapit si Mara, hinawakan ng kamay ni Gian. Walang gusto kita kung may lagnat ka. Hintay mong bumaba ang temperatura mo. Anya, pero nakangiti. Kung sabihin ko may lagnat man ako o wala, gusto pa rin kita. Tanong ni Gian. Hindi na nagsalita si Mara. Sa halip, marahang hinaplos ang pisngi ni Gian. At sa sandaling yun, sa gitna ng tahimik na silid at umuulang hapon sa labas, muli na naman nagtama ang kanilang mga labi. Hindi gaya ng una, magulo, aksidente, gulat. Ngayon, ito'y banayad, malambing, kusang nangyari. Isang halik ng pagtanggap, isang halik ng paghilom na nauwi sa isang pagtatalik. Kinabukasan. Mara. Gising ni Gian sa dalaga. Bakit ka tulala dyan? Gian, aalagaan lang kita. Hindi ko naman akalain na pagsasamantalahan mo ko. Malalaki ang matang saad ni Mara. Delikado na talaga siya dahil nawawala talaga si Mara sa tamang huwisyo kapag si Gian ang kasama. Ha? Ginusto mo kaya to? Ikaw ang humalik. Sigaw ni Gian sa gulat. Humaba ang nguso ni Mara. Manyakis ka? Halos iba tumo ko sa ere. First time ko yun. Nilalagnat ako. Wika ni Gian at tinuro si Mara.
Ikaw ang nasa tamang pag-iisip. Ikaw ang nagsamantala sa akin. Ano nang gagawin natin? Naisuko ko na sa iyong bataan. Bulong ni Mara. Gawin mo na akong boyfriend kung ganon. Bulong ni Gian kaya muling nagtamang paningin nilang dalawa. Walang ligawan? Tanong ni Mara. Mara, ilang beses mo na ako hinahalikan. Naghahanap ka pa ng ligawan? Hindi makapaniwalang tanong ni Gian kaya naman namula si Mara. Boyfriend na kita? Ichichismis ko yun sa iba mga katulong dito. Biro ni Mara kaya napailing na lamang si Gian. Lumipas pa ang mga linggo. Gabi na magtaka si Mara na makarinig ng tunog ng gitara. Maaliwalas ang langit. Katatapos lang ng ulan. Napakunot noos si Mara habang nakasilip sa malaking bintana ng asyenda. Mara! Bilisan mo! Dito ka! Sigaw ng isa sa mga kasambahay mula sa ibaba. Napalipat si Mara sa kabilang bintana. Nakita niya kung saan naroon ang maliit na entablado. At nang makita niya kung sino may hawak ng gitara sa gitna ng damuhan, hindi niya napigilan na mapangiti. Ang nobyo niyang si Gian. Nakasinauna pang damit, may maliit pa at sa likod dito, ang mga trabahador ng asyenda, si Mang Oyo, si Tolitz, at pati ang driver na si Kuya Ramon. Pawang nakaputing t-shirt ay may mga hawak na mga walis tingting na ginagamit nilang props para sa sayaw. Mara da chismosa! Sigaw ni Gian. Nilingon siya mula sa ibaba. Ito na yung ligawan na hinihingi mo. Halos malaglag ang panga ni Mara. Gusto mo na ligawan, di ba? E di eto, harana. Bulalas ni Gian habang nagtatawanan ng mga kasamahan niya. Sinimulan ulit ang kanta. Napahawak si Mara sa dibdib niya. Hindi dahil sa kabog ng puso, kundi dahil sa sobrang kilig at hiya. Hindi niya akalain na si Gian, ang dating mayabang, suplado, at kulang sa emosyon, ay marunong palang humarot sa ganitong paraan. Lumabas si Lola Yolanda sa baranda, bitbit ang shawl at may kasamang yaya. Ano yan? May concert ba't hindi ko alam? Tanong ng matanda. Lola, sige yan, hinarana ka. Turo ni Mara, tumatawa habang inaakay ang matanda palapit sa bintana. Bakit ikaw ang namumula? Nakangiting tanong ni Lola. Gregorio, hinaharana mo ako. Lola naman sige yan. Bulong ni Mara. Sa ibaba, nagtuloy-tuloy ang harana. Minsan may sablay sa chords, minsan malipan lyrics si Gian, pero hindi na yun importante. Ang mahalaga, may isang lalaking umawit ng totoo at isinayaw ang damdamin kasama ang mga kasambahay. Nang matapos ang kanta, huminga ng malalim si Gian, saka tumingin ulit kay Mara. Hindi ako singer, hindi ako dancer. Pero para sa'yo, Mara, Lola Yolanda, kahit magtumbling pa ako sa putik, gagawin ko. Saan ni Gian kaya natawa si Mara? Pumalakpak ang matanda. Wala na, approve na yan. Lumapit si Gian sa paanan ng hagdan, saka tumingala. Pwede ba kitang yayain sa baba? Isang sayaw lang. Wala nang ulan, pero may buwan. Sapat na yun. Walang salita si Mara, hindi rin siya agad gumalaw. Lola, ano bang sagot sa ganyan? Bulong niya, tila natutorpe. Kapag ang lalaki ay bumaba sa lupa, huwag mong pahirapan. Bihira ang ganon. Wika ni Lola, sabay tapik sa kamay ni Mara. Sige na, sumayaw ka. Huwag mo nang ipilit ang pagiging mahinhin. Malandi ka naman. Akala mo ba hindi ko alam ang pana-pana yung pagtakas sa gabi? Hindi ka Maria Clara, Mara. Natawa ng malakas si Mara. Bumaba siya ng hagdan, dahan-dahan. Tila binabasa ang bawat hakbang na puso niya. Nang magtagpo sila ni Gian sa gitna ng damuhan, inabot niya ang kamay nito. Ang weird mo talaga, wika niya. Kaya mo nga ako gusto, di ba? Ngisi ni Gian. At muling nagsayaw ang dalawa sa gitna ng damuhan. Wala ng ulan, pero may musika, may bituin at may dalawang puso. Mula sa bintana, nakatanaw si Lola Yolanda. Tahimik, nakangiti, puno ng kapayapaan. Gregorio. Bulong niya habang tumitingin sa langit.
Ayan ang bagong kabanata ng asyenda natin. Hindi man ikaw at ako, pero may nagpatuloy ng ating kwento. Tapos na mga kahilingan ko. Payapa na akong aalis. Nang gabing yun, kumuha sila ng litrato na personal na hiniling ni Lola Yolanda na ipinta upang ilagay sa entrance ng asyenda ang litrato nilang tatlo kasama mga trabahador sa asyenda. Isang gabi, bago matulog si Lola Yolanda, tinawag niya sina Mara at Gian. Mara, Gian, kapag wala na ako, huwag kayong maghiwalay ha. Sa cabinet ko, naroon ang sinuot ko nang ikasal kami ni Gregorio. Inanais kong isuot sa kamatayan ko. Bulong ng matanda. Lola, mahina ang tinig ni Mara ng saway na matanda. Hindi ko man matandaan lahat ng nangyari. Pero ang puso ko, naaalala kung sino ang nagmamahal ng totoo. Mara, salamat sa lahat. Gian, apo, salamat sa pagbabalik. Tumulo ang luha ni Gian habang hinahalikan ng noo ng matanda. Tuluyan ng humina si Lola Yolanda. Huwag niyong hayaan na wakasan ng pera ang alaalang binuo natin dito. Bulong ng matanda at hinawakan ng kamay ng kanyang mga apo. Sa huling sandali, habang dahan-dahang ipinikit ni Lola Yolanda ang mga mata dahil sa pagod, nasa tabi niya ang 2 pusong pinagtagpo ng isang listahan ng kahilingan, isang lumang asyenda at isang pag-ibig na hindi inaasahan. Nang gabing yun ay parehas na magkayakap sa ilalim ng buwan sina Mara at Gian. Hindi na siya magtatagal. Bulong ni Mara. Mara, salamat. Salamat dahil itinuro mong kahalagahan ng pagpapatawad. Bulong ni Gian at muling tumulo ang luha niya sa isipin bilang na lamang ang panahon na makakasama nila si Lola Yolanda. Masaya ako nakahanap ng kapatawaran ng puso mo. Sana lang talaga ay totoong naging masaya ka rito. Bulong ni Mara. Sino mag-aakalang mahahanap ng isang madaldal na caregiver ang pag-ibig sa poder ng mga Murillo? 2 araw bago tuluyang humina si Lola Yolanda, pinatawag niya si Gian sa kanyang silid. Sa isang mesa, maayos na nakahanay ang ilang dokumento. May envelope na may pangalan ni Gian at ilang papeles sa tila matagal nang pinaganda ang pirmahan. Tahimik si Gian nang pumasok, bitbit ang tray ng gamot. Pero agad siya natigilan nang makita ang seryosong mukha ng matanda. Lola? Tanong niya. Tumangulang si Lola Yolanda. Apo, maupo ka muna. Umupo si Gian sa tabi ng kama. Marahang kinuha ni Lola ang kamay niya at ipinatong sa ibabaw ng mga dokumento. Pinirmahan ko na lahat ng papeles. Lahat ng patunay na ikaw ang tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Murillo. Lahat ng ari-arian na dapat sa'yo. Mahina ngunit klaro ang tinig ni Lola. Wala ka nang kailangang patunayan pa. Hindi agad nakasagot si Gian. Parang may bumigat sa dibdib niya. Dati itong gusto niya. Ang mana, ang katibayan, ang kumpirmasyon. Pero ngayon, ibang klaseng bigat ang kanyang nararamdaman. Lola, hindi ko na to kailangan pa. Mahina niyang sambit. Ngumiti si Lola Yolanda. Pinahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero kailangan mong malaman na hindi ko ito ibinigay dahil sa utang na loob. Ibinigay ko ito kasi karapat-dapat ka. Hindi dahil apo kita, kundi dahil naging mabuting tao ka. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng orasan ang maririnig. Gian. Pagpapatuloy ni Lola. Hindi mo kailangang mabulok dito. Hindi ko hiniling na dito ka na manirahan habang buhay. Alam kong may buhay kang iniwan sa Miami. Mga kaibigan, mga pangarap. Kung pipiliin mong bumalik doon, maiintindihan ko. Nag-angat ang tingin si Gian. Baka sampag ka nito. Pero, paano si Mara?
Muling ngumiti si Lola, mas payapa na ngayon. Diyan papasok ang tanong ko, Apo. Totoo bang mahal mo si Mara? Hindi agad sumagot si Gian. Pinikit niya ang mga mata. Parang binabalikan ng bawat halik, bawat tawa, bawat tampuhan, at bawat gabing magkasama silang nagbabantay sa matanda. Hanggang sa dahan-dahan siyang tumango. Oo, Lola. Mahal ko siya. Ani Gian. Hindi ko nga alam kung kailan nagsimulan tumibok ang puso ko sa madaldal na yon. Pero ang alam ko, sa bawat araw na lumilipas, lalo ko siyang hinahanap. Hinahanap ko yung ingay niya, yung pagkontra niya sa lahat ng sasabihin ko. Pati yung tsinelas sa lagi niyang ginagamit sa pananakot sa akin kapag hindi namin nasusunod ang wishlist mo. Napangiti si Lola, naluluha. Apo, kung mahal mo talaga si Mara, sabihin mo. Hindi mo kailangang manatili para lang ipakitang mahal mo siya. Pero dapat malaman niya at ikaw mismo kung anong klaseng buhay ang pipiliin mong itayo. Kung dito o doon, kung kasama siya o hindi. Kinagabihan, nasa beranda si Mara. Basang buhok, bagong paligo. Suot ang lumang t-shirt na iniregalo ni Lola Yolanda sa kanya noong 1 taon. Nakatingin siya sa bituin habang iniikot-ikot ang bracelet na ibinigay ni Gian sa kanya. Ilan linggo lang ang nakalipas. Lumapit si Gian. Pareha sa tahimik, pero buo ang loob. Mara, Tawag niya. Lumingon si Mara. Tila may kabang naipon sa kanyang lalamunan. Bakit? Lumapit si Gian. Huminto sa harap niya. may kailangan ako sabihin. Tumango si Mara. Tahimik na naghihintay. Pupunta ako sa Miami. Siguro 3 days from now para ayusin ang mga naiwan ko doon. Panimula ni Gian. Agad na kumunatan noon ni Mara, pero hindi siya nagsalita. Hinintay niyang ituloy ni Gian. Hindi dahil gusto kong takbuhan to. Babalik ako dito. Wika ni Gian. Hinawakan niyang kamay ni Mara. Gusto kong sabihin mo sa akin. Kung may dahilan pa akong bumalik. Kung may babalikan pa ako dito. Kung may uuwian pa ako. Wika ni Gian. Tumulo ang luha ni Mara pero ngumiti siya. Gian, may uuwian ka. Kahit pa araw-araw tayo mag-away. Kahit pa ako pa rin ang tagapudas mo ng sipon, uuwian mo ko. Kasi ikaw din ang gusto kong makauwi sa akin. Hindi na nakapagsalita si Gian. Yumakap siya kay Mara. Mahigpit. Subalit hindi niya masabi kay Mara na nakuha na niya ang kanyang mana. 3 araw bago umalis si Gian patungong Miami. Tila tahimik ang gabi ngunit mabigat ang hangin sa loob ng asyenda. Naroon ngayon ang buong Baguio, hindi nila inaasahang darating. Si Greg Morillo ay bigla nalang dumating. Wala pang paabiso. Dala-dala ang abogado. Sumunod si Sarah, ang ina ni Gian. Nanggaling pa sa airport, dala ang tensyon. At isang lihim na sisira sa relasyon ni Mara at Gian. Hindi ko mapapayagan basta ka nalang mamuhay rito na parang wala kang obligasyon. Ani Sarah, mariing nakatingin sa anak. May responsibilidad kang iniwan sa Miami. May babae nagdadalang tao na naghihintay sa'yo, Gian. Ilang buwan ka nandito samantalang may nabuntis ka doon sa Miami na naghihintay sa'yo. Para bang tumigil ang oras? Namilog ang mga mata ni Mara. Hindi siya agad nakagalaw. Parang sumabog ang salitang may ibang babaeng naiwan si Gian sa Miami. Ano raw? Halos pasigaw na tanong ni Mara. Napaatras ang bahagya, hindi makapaniwala. Mara. Agad na lumapit si Gian pero umatras ito. Huwag mo akong lapitan. Sigaw ni Mara. Nanginginig ang kanyang boses at ang mga matang kanina lamang ay puno ng pag-ibig, ngayon puno ng pagdududa, ng takot, ng sakit. Kung mayroon siyang chismis na ayaw pakinggan, ay iyon ay tungkol kay Gian. Hindi mo sinabi, Gian. Paano mo inilihim yun sa akin? Tanong niya, halos pabulong. Nilingon ni Gian si Sarah. Ma'am, bakit mo kailangan sabihin yun dito? Hindi yung ganon. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Oh, so may katotohanan nga. Tapos ito pang pamamanahan mo, Mama. Singit ni Greg. See, this is exactly what I'm here.
Ipinaglaban mo pa yung batang yan. Tapos may buntis palang babae sa Miami. You're such a disgrace to our family. Tahimik si Lola Yolanda sa isang tabi, nakaupo sa wheelchair. Pinagmamasdan ang pagguho ng katahimikan sa kanyang asyenda. Hanggang sa dahan-dahan siyang tumayo. Halos lahat ay napalingon. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Greg Murillo. Malalim ang tinig ng matanda. Ikaw ang totoong disgrace sa pamilyang to. Ngayon lang kita muling nakita. At heto ka na naman. Uhaw sa mana. Gutom sa pangalan. Hindi mo man lang ako kinamusta bago mo inangkin ang mundong gusto mong mapasayo. Mama. Sabat ni Greg. Ano? Nandito ka ba para umagaw ng pamana? Magpaawa? O magganap ng away? Mariing tanong ni Lola Yolanda. Bilangin mo kung ilang taon ka nawala. Ilang Pasko ako naghintay ng kahit simpleng sulat. Walang giya noon. Walang kahit sino. Ikaw dapat ang narito. Pero hindi ka dumating. Ang batang iniwan mo. Siya ang bumalik sa akin kahit pasaglit lang. At dahil ang sama na, ngunit nanatili siya dito at tinupad ang kahilingan ko. Tahimik ang lahat. Tila hindi makapaniwala sa lakas ng tinig ng matanda. Ayoko nang marinig ang lola o mama mula sa bibig niyo. Wika ni Lola. Sa kanya nilabas ang isang papel mula sa ilalim ng kanyang wheelchair. Tumayo siya sa harap ng lahat at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa mesa. Eto mga papeles. Heto ang tunay na kailangan nito. Heto ang hatian ng mana na buong loob kong pinirmahan. Inisa-isa niya mga pangalan. Ipinamigay ang ilang apartment, negosyo at shares ng Murillo Corporation. Hanggang sa huli niyang binanggit. Ang asyendang ito, saksi to sa pagmamahalan namin ni Gregorio. Ang lupaing ito, ang tahanang minahal ko. Ang lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang marami kong alaala. Ay ipinamamana ko kay. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim. Kay Mara Cruz. Bumagsak ang katahimikan. What? Sigaw ni Greg. Si Mara, tulala. Parang hindi niya marinig ng maayos. Lola? Ngumiti si Lola Yolanda, nilapitan si Mara. Oo, Iha. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagpuno ng mga araw ko ng pagmamahal. Ikaw ang nagsulat ng bawat alaala sa bagong pahina ng buhay ko. Hindi mo man ako kadugo, pero ikaw ang tunay kong apo. Para sa akin, ikaw ang totoong umibig sa akin. Hindi mo pinandirihan ang matandang katulad ko. Matapos kong mawala, tuparin mo ang pangarap po. Hindi alam ni Mara kung iiyak ba siya o tatakbo palabas. Hindi ko to matatanggap. Nanginginig ang tinig ni Mara. Hindi ako ang pamilya ninyo. Pamilya ay hindi lang sa dugo, Mara. Mahina pero mariing sabi ni Lola. Ito ang desisyon ko. At kung may magtangkang ipawalang bisa ito, ipapaalala ko lang. Ako pa rin si Yolanda Murillo. At itong huling kagustuhan ko. Itong huling kahilingan ko. Sa gabing yun, nagkulong si Mara sa silid. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. May galit, may saya, may takot. Pero ang pinaka hindi niya maalis sa isip niya ay ang mukha ni Gian. Nagulat siya nang kumatok ito. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Gian. Saglit siya nagdalawang isip pero tumango siya. Pagpasok ni Gian, hindi na siya nagsalita. Agad siyang lumuhod sa harap ni Mara. Hindi ko alam na pupunta si Ma'am. At yung tungkol sa nabuntis ko, Mara, I swear, wala akong karelasyon bago pa man ako napunta dito. She was someone I dated casually. I never thought may nabuo na pala kung sa akin nga yung bata. Babalik ako sa Miami, hindi para balikan siya. Kaya ako nagpaalam sa'yo. Kundi asikasuhin ang mga business ko doon at balikan ka rito. Pangako, patutunayan ko sa'yo na posibleng hindi akong ama ng pinagbubuntis ng ex-girlfriend ko. Gian, niloko mo pa rin ako.
makikipaghiwalay ako. Bulong ni Mara. Hindi kita niloko, hindi kita ginamit, at lalong hindi ako nagsinungaling para lang mapalapit sa'yo. Totoo ang giya na ipinakita ko sa iyo ni Lola Yolanda. Mara, kung may dapat magdesisyon kung aalis ako o hindi, ikaw yun. Dahil kahit sinong babae pa nandyan sa Miami, ikaw lang ang tahanan ko. Mahinang saan ni Gian. Tumingin si Mara sa kanya. Basang-basa na mga mata niya ng luha. Ayoko ring bitawan ka. Pero yun ang dapat nating gawin ngayon. Tapos ng usapan natin. Nakuha mo na nais mong mana. Bulong ni Mara. Hindi ako mawawala. Wika ni Gian at hinalikan sa noo si Mara. Babalik ako sa Miami at aasikasuhin ang gulo ko doon. Posibleng nagkakamali si Mama. Tumango si Mara at umaasang tutuparin ni Gian ang pangako nito. Isang buwan makalipas, pumanaw na si Lola Yolanda. Payapang lumisan dahil nakasama niya si Gian at Mara. Sa huling sandali ng kanyang buhay, hawak niya ang larawan ni Gregorio at ang huling liham na sinulat niya para kina Gian at Mara. Isang liham ng pasasalamat at pagpapalaya. Si Gian ay lumipad sa Miami at tumagal doon ng halos 6 na buwan. Nilakad ang naiwan niyang buhay. Bumalik siya sa Pilipinas, sa asyenda. Subalit imbes na siyang magsorpresa kay Mara na hindi nga niya anak ang pinagbubuntis ng dating nopya, ay siya ang nagulat dahil ang madaldal na caregiver niyang minamahal ay lobong-lobo ang tiyan. Mara. Tawag ni Gian dito. Gumiti si Mara at hinaplos ang tiyan. Nakakatawa no? Ikaw ang may naiwan na buntis dito sa Pilipinas. Bumalik ka na, dapat lang. Laman ako ng chismis dyan sa labas. Ako dapat ang nakikipag-chismis, hindi lamang ng chismis. Bulong ni Mara. Napangiti si Gian, hindi makapaniwala sa revelasyon. Nangingilid ang kanyang luha habang unti-unting lumapit kay Mara. Lumuhod siya sa harap nito. Dahan-dahang inilapit ang kanyang palad sa tiyan na ngayon ay nagsisilbing tahanan ng bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa lahat ng hindi ko inaasahan, ito ang pinakamasarap. Bulong ni Gian. Sa kamarang hinalikan ng tiyan ni Mara. Salamat, Mara. Ito ang kayamanang hinihiling ko. Sa pagtanggap mo sa akin, kahit sa gitna ng kaguluhan, sa pagpili mo maghintay, kahit may sakit at takot. At salamat sa regalong to. Umupo si Mara sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang mukha. Akala ko iiwan mo rin ako, na hindi ka nababalik pa. Pero pinatunayan mo mali ako. Lahat ng sakit, lahat ng lungkot, parang kinaya kong lampasan. Kasi naniwala ako sa pangako mo. Anak mo bang pinagbubun? Hindi pa natatapos ni Mara ang katanungan, ay umiling si Gian. Niyakap ni Gian si Mara, mahigpit, puno ng pangako, puno ng pagmamahal. Sa gitna ng malawak na asyenda, sa ilalim ng mga punong saksi sa kanilang mga lihim, bumuo sila ng isang bagong pangarap. Hindi na para lamang sa isa't isa, kundi para sa pamilyang kanilang bubuuin. Mara, pakasalan mo ko. Hindi na ako tuluyan nilisan pa. Mahal ko. Bulong ni Gian. Tulad ni Lola Yolanda at Mara, pinutunayan nila na ang tunay na pamilya ay hindi kailangan galing sa iisang sinapupunan, kundi sa pusong marunong umunawa at magmahal. At tulad ni Mara at Gian, pinakita nila na sa kabila ng mga pagkakamali, alinlangan at luhang naipon, may pag-asa pa ring sumibola. Dahil ang pagmamahal na totoo, hindi lumilisan, kundi bumabalik, lumalaban at nagtatagal. Sa huli, ang mahalaga ay hindi kung sino ang nauna, kundi kung sino ang nanatili. At sa bawat panibagong simula, dala natin ang aral ng kahapon na minsan ang pinili nating maging tahanan ay siya ring pipili sa atin sa dulo. Muli nilang binasa ang huling hiling ni Lola Yolanda, isang liham ng kahilingan. Sa bawat hakbang natatahakin niyo, alalahanin niyong hindi lang kayo ang magdadala ng aming alaala. Kasama mong maglalakbay ang 3 anghel na naglalakbay na sa inyong sinapupunan. Yan ang huling kahilingan kong ipaparating ko sa aking paglalakbay sa langit.
At sa araw ng kasal nila, habang ang mga triplets ay isinilang sa mundo, 3 munting iyak na mga bata, itong huling kahilingan ni Lola Yolanda. Si Yolanda, Gregorio at Mara, ang mga anak ni Gian at Mara. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!